looking to utilize it. Of the second round, needs to get to his corner just to get. Ang mundo ng boxing ay puno ng mga laban na hindi lang basta pisikal at tunggalian, kundi pagsasagupaan ng pangalan, dangal at kasaysayan. Isa sa mga posibleng labang maaring magmarka sa isipan ng maraming mga tagahanga ay ang pagharap ni Manny Pacman Pacquiao at Mario El Azteca Barrios. Sa unang tingin, maaring itanong ng ilan kung bakit malaga ang ganitong laban, lalo na si Pacquiao ay isa ng boxing legend, habang itong si Barrios naman ay bahagi ng bagong henerasyon ng mga mandirigma. Ngunit kung susuriing mabuti, ang laban na ito ay hindi lamang isang sagupaan ng kamao, ito ay salpukan ng dalawang panahon sa boxing. Si Manny Pacquiao ay isang pangalan hindi kailanman mawawala sa kasaysayan ng boxing. Bilang 8th Division World Champion, siya lang ang boksingero na kamit ang ganoong tagumpay. Kilala siya hindi lang sa bilis ng kanyang mga suntok, kundi pati na rin sa puso at determinasyon sa bawat laban. Sa kabilang banda naman, si Barrios ay isang batang mandirigma na mula sa San Antonio, Texas, na mabilis sumakyat sa ranggo ng welterweight division. Siya ay isang dating WBA Super Lightweight Champion at isa sa mga pinakaktibong boksingero sa ilalim ng Premier Boxing Champions. Ang pagharap ng dalawang ito ay parang isang larawan ng paglipat ng baton. Ang dating hari ng ring laban sa isang batang leon na gustong patunayan ang kanyang sarili, at sa gitna ng ring, tanging galing, tapang at diskarte ang magtatakda kung sino nga ba ang mananaig. Technical at physical na pagsusuri. Upang mas maunawaan natin kung gaano nga ba kalaga at kapanapanabik ang laban, kailangan nating ikumpara ang dalawang boksingero sa aspeto ng estilo, lakas, karanasan at estratehiya. Ang estilo ng laban, si Pacquiao ay kilala sa kanyang unorthodox na galaw. Ang kanyang footwork at anggulo na pagsalakay ay madalas nakakalito sa kalaban. Bukod pa rito, siya ay isang southpaw o kaliwete na mas mahirap kontrahin, lalo na sa mga orthodox fighters. Samantala, itong si Barrios ay isang classic pressure fighter na may tangkad na 6 foot at syempre mas matangkad kay Pacquiao. Ginagamit ni Barrios ang kanyang jab at reach advantage upang kontrolin ang laban mula sa labas. Lakas ng kamao at chin. Hindi matatawaran ang knockout power ni Pacman, lalo na nung nasa prime pa siya. Kahit sa kanyang huling mga laban, napanatili pa rin niya ang kanyang kakayahan na makapabagsak ng kalaban gamit ang kombinasyon ng bilis at lakas. Si Barrios naman, mga kwento, bagamat hindi gaanong kilala bilang knockout artist, ay may solidong lakas din. Ngunit napatunayan sa laban niya kay Gervonta Tank Davis na kaya siyang masaktan ng elite level power punchers. Sa ganitong konteksto, may bintay si Pacquiao sa timing at explosiveness. Karanasan, ito ang pinakaklarong bintay ni Pacman. Siya lumalaban sa mga pinakamahusay na mga boksingero tulad ni Floyd Mayweather Jr., Miguel Cotto, Juan Manuel Marquez, Eric Morales at marami pang iba. Sa kabilang banda, si Barrios ay nagkaroon pa lamang ng ilang laban sa elite level. Kakaunti pa lang ang kanyang exposure sa ganitong klaseng presyon sa laban. Dahil dito, maaring gamitin ni Pacman ang kanyang ring IQ upang lituhin at i-outsmart ang mas batang kalaban. Kondisyon at edad. Isa ito sa mga pinagdidibatihan ngayon na laban. Si Pacquiao ay 46 anyos na. Kahit pa, physically fit pa rin siya, hindi may tatanggi mga kwento na may limitasyon na ang kanyang katawan sa bilis ng recovery, reflexes at stamina. Si Barrios naman ay nasa kanyang prime, kaya masariwa ang katawan at may kalamangan sa endurance kung maabot na sa later rounds. Pero mga kwento, bakit kailangan mapanood nga ba ang laban? Sa lahat ng mga sinabi, ang tanong ng marami ay bakit kailangan po nating panuorin ito? Well mga kwento, narito ang mga ilang malalim at makatwirang dahilan. Una, isang pagtatapos at panimula ng panibagong era. Ang laban na ito ay maaring magsilbing huling yugto ng karera ni Manny Pacquiao, isang farewell fight kung saan ipapasa niya ang sulo sa susunod na henerasyon. Para sa mga taga-suporta niya, ito ay isang pagkakataon upang masaksihan ang huling sulyap sa alamat habang ito'y nasa ring pa. Para naman kay Barrios, ito ay isang pagkakataon upang ipakita na kaya niyang tapatan at posibleng talunin ang isang alamat, isang panalo na magpapatas pa ng kanyang reputasyon sa boxing. Pangalawa, clash of styles na siguradong exciting. Ang laban ay may potensyal na maging fight of the year dahil sa pagsasalubong na agresibong estilo ni Barrios at explosive counterpunching ni Pacman. Hindi ito magiging boring na laban, ito ay siguradong puno ng aksyon, estratehiya at posibleng knockdown. Pangatlo, inspirasyon at ligasiya. Ang laban na ito ay hindi lang para sa boxing. Ito ay isang simbolo ng sipag, tiyaga at determinasyon. Si Pacquiao ay inspirasyon sa milyon-milyon dahil sa kanyang pag-angat mula sa kahirapan patungong pandaigdigang kasikatan.
Si Barrios naman mga kwento ay representasyon ng bagong henerasyong may pangarap rin na makamit ang tagumpay sa pamamagitan ng dedikasyon. Ang kanilang laban ay pagsasama ng kasaysayan at kinabukasan, isang kwentong dapat na masaksihan. Pangapat, marami pang mabubuong kwento. Kung sakaling manalo si Pacman, ito ay maging makasaysayan, lalong-lalo na kung gagawin niya ito sa edad na 46 anyos pataas. Ngunit kung manalo si Barrios, ito ay magsisimula ng bagong kwento. Maaring ito na ang maging hakbang niya patungo sa kanyang pay-per-view star. Ano man ang resulta mga kwento ng laban, ito ang laban na magbibigay ng maraming what-ifs, debate at alaala sa mga tagahanga ng sport. Mga kakwento, ang posibleng laban ni Manny Pacquiao at Mario Barrios ay hindi lang salpukan ng kamao. Isa itong makasaysayang kaganapan na nagbubuklod ng nakaraan at kinabukasan ng boxing. Sa bawat suntok, sa bawat galaw ay may dala itong kahulugan, isang paghanga sa isang alamat at isang pagbibigay pugay sa bagong mandirigma. Kaya naman, hindi lang dapat panuorin ang laban, ito ay ating ipagdiwang. Kaya good luck sa posibleng huli mong sayaw, Manny Pacman Pacquiao. Uyog ba ito? Hindi grill o grill? Grill limo. Grill limo na. Diri ko ang ito. Diri ba? Uyog ba? Uyog. Ya. Sakit yan sa mulo. At dyan, nagtatapos ang ating kwento. Maraming salamat mga kakwento sa inyong panonood. Pero baka naman mga kakwento ay nagustuhan niyo po ang kwento natin ngayon. Baka pwede niyo po akong mabigyan dyan ng like, subscribe at pa-click na rin sa bell button. Pero bago tayo tatapos mga kwento ay syempre, shoutout po muna tayo dyan sa ating mga kakwento. At ikaw kwentong nanonood ngayon, shoutout sa iyo dyan. Bueno, hanggang dito na po muna ang ating kwentuhan. At abangan nyo na po ating susunod na video. At dito lang po yan sa isang channel na kung saan maaring ito'y mga kwentong di pa na kwento sa inyo.